alam people, ayan, panoorin nyo nga pala kami kung paano gumawa ng tokneneng or known as kwek-kwek. Ayan, di ko alam kung tama yung mga prosesong pinagagawa namin dyan, pero ayan, tinignan lang namin yan sa YouTube. Kasi naman mga mima, diba? So far daw, per mahal, kung bibili ka pa niyan, magkano ang 4 na piraso ng small tokneneng or kwek-kwek, di ba? 20 pesos na. Then yun sa malalaki, 20 pesos na. Kaya ayan, we've decided na gawin na lang namin para makamuran din. And also, hindi kami mabitin dun sa kakainin namin. Ayan. Ayan nga pala ang aming chef, ang aking kaibigan. Siya ang nakapag-isip, nagkikrave daw siya sa kwek-kwek. Kaya ayan, bumili kami ng pugo. Ang isang tray ng pugo is 100 pesos. And yung malaki naman, binili niya na yun na Penoy. 11 pesos lang yung Penoy. 3 peraso nung malalaking egg. Una, pagtapos yung baltan mga mimi, kinote niya yung mga egg sa arena para daw kumapit. Second, nilagyan niya yung pinagcoatan niya ng food color. Yan daw yung gagawin niyang butter. Parang siya yung babalot dun sa itlog pag pinirito mo. Then, lagyan niya ng water and minix niya hanggang sa makuha niya yung gusto niyang texture kapag lalagyan na ng egg. Ayan. Nilagyan niya nga pala yung mga mi ng kanyang secret ingredient daw. Secret yan ang mga mi. Magic sarap daw para lalong sumarap. Ayan, mix lang tayo mga mi hanggang sa makuha natin yung right. Ayan, nung satisfied na siya dun sa lapot nung kanyang butter, nilagyan na namin ng egg. Yan yung magko-coat sa ating itlog na piprituhin. Ayan, sinet aside niya muna yan mga mi. Nagbalat naman siya nung malaking itlog. Nalimutan daw niya. Tapos nilagyan niya na rin ng ng harina. Ayan, pagtapos naman, sinalang na niya ang kaniyang tokneneng. Ayan. Almost 20 pieces rin mga mi yung pugo na pinirito namin. 20 pieces siya at mauubos niya daw yun kasi super duper nagkikrave daw siya sa tokneneng o kwek-kwek. Ayan, finally natapos na ang aming pagluluto. We proceed naman dun sa paggawa ng sauce. Ewan ko kung tama ba yung ginawa namin, pero ganyan yung ginawa ko. Nag-chop ako ng onion. Yan, binaltan, chop. Yung kaldero namin, hindi ko na hinugasan dyan kasi unang-una kami nagprito nung tokneneng. Kaso hindi siya gumana kasi nga super duper hindi sobrang mainit. Kailangan kapag magpiprito ka pala ng tokneneng, kailangan sobrang init ng mantika. And nilagay ko yung onion, pinirito ko, or ginisa. Sinunod ko na rin syempre yung ceiling green. Dapat sana yung red para mas mahalang kasi wala kaming available na red. So yung pang sigang na lang yung ginamit namin. At least mahalang pa rin, diba? Next, yan, ginisa-gisa ko muna hanggang sa medyo maluto-luto yung sili at saka yung onion. Next nyan is, lalagyan ko na siya ng water, tubig. Konting-konti lang yung nilagay ko kasi nga, konti lang naman kami nakakain. Baka masayang lang yung ses. Next, naglagay na ako ng toyo para siya yung pampakulay. Yan, toyo. And asukal. Siyempre, nilagyan ko rin ng kaunting vinegar para may asim, alat, at tamis yung ating sauce ng kwek-kwek.
Sabi naman ng kaibigan kong oso is masarap naman daw kahit patsamba-tsamba lang yung aming niluto. So mga mi, kailangan nag-add din ako pala ng ng kaunting asin kasi kung a-add pa ako ng toyo, sobrang dark na siya. Konti lang yung toyo na nilagay ko din, in-add ko lang ng asin para magkaroon lang siya ng kaunting alat. Next dyan, pagkatapos yung kumulo mga mi, nilagyan ko na siya ng tinunaw na harina. Para siya yung magpapalapot. Ayan. Pagkalagay ko nun, syempre, na siya agad. Lumapot na siya agad and inahan ko na. Konting mix lang mga mi. Dire-diretsong paghalo lang para hindi magbuo-buo yung harina. So, ayan. Kung sa tingin mo, satisfied ka na sa lapot ng sauce mo, pwede mo na siyang ahunin. And finally, yan, tapos na kami. Nilipat ko na siya sa baso. Ayan, ang final look ng aming tokneneng. Nakamura ka na, busog ka pa. That's all mga mi. Thank you for watching.